Inatasan ni Pangulo Aquino ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan na palakasin pa at madaliin ang rehabilitasyon ng mga naapektuhan ng bagyong Yolanda. Partikular na ginawang prioridad ng Pangulo ang pagtatayo ng permanent housing sa mga apektadong pamilya. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live. Maraming salamat, Kati. Inilatag nga ng pamahalaan ang konkretong resulta ng isinagawang rehabilitasyon sa pinsala ni Yolanda. Tiniyak rin ng Malacanang ang kasapatan ng pondo para dito. Isang taon matapos manalasa si Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa kasaysayan ng mundo, inilatag ng pamahalaan ang mga konkretong resulta na ipinatupad ng rehabilitasyon sa may mahigit na 100 munisipalidad sa lalawigan ng Leyte, Samar, Cebu, Iloilo, Eastern Samar, kasama na ang Tacloban City. Inatasan ni Pangulo Aquino ang mga kinaukulang tanggapan ng gobyerno na palakasin at madaliin ang rehabilitasyon kasabay ng pagbabalik sa normal na pamumuhay ang mga lugar na sinalanta ni Yolanda. Nagsagawa ng special cabinet meeting ang Pangulo sa Palasyo para tutukan ang development ng 176 billion pesos rehabilitation program, ang infrastructure, housing, livelihood at social services. Ayon kay Presidential Communications Secretary, ginawang prioridad ng Pangulo ang pagtatayo ng permanent housing sa mga apektadong pamilya, pati na ang paglilipat sa natukoy na mas ligtas sa lugar. Inam naman na makita natin yung physical targets and completion of those targets, so we have a better appreciation. Kung mapapansin nyo rin, yung unang-unang binanggit ko ay yung tungkol sa housing. Dahil yun din naman ang pinakaseryoso at pinakamahalagang suliranin. No? At yung una ring bahagi nun, pansinin natin, ay hindi lamang pagtatayo ng mga bagong kabahayan, kundi resettlement. No? Resettlement ng mataas na bilang 205,128 families. Resettlement from the high risk or high risk areas na tinagurian nating no build zones, no. Ipatutupad rin ang National Greening Program na bahagi ng tinatawag na Build Back Better ng Aquino Administration. Sa Hunyo ngayong taon, inaasahan naman makukumpleto ang halos kalahati na mahigit 100 kilometrong national roads. 86% na rin ng 79 na flood control projects ang itinatayo na. The government has also attained total or substantial completion of 106 municipal and city halls, about 109 public markets, and 100 centers to restore normalcy in the lives of affected residents and provide necessary government services to the communities affected by Typhoon Yolanda. Bukod sa pagsasaayos ng infrastruktura, pangkalusugan, paaralan at livelihood programs, tuloy pa rin ang pagbibigay ng DSWD ng relief assistance sa may 77,000 families sa lugar. The government has attained substantial or total accomplishment of the objective to provide livelihood opportunities to affected families through the Cash for Building Livelihood Assets programs, such as boat construction, farmland clearing, land preparation, and planting, covering 360,203 families. For 2015, the government will continue to provide these types of assistance to 211,879 more families. The government is also continuing to provide livelihood assistance grants for sustainable livelihood projects to 131,283 families after successfully assisting about 2,559 families last year. Additional livelihood opportunities are also being provided with the help of private partners to a total of 19,894 families. Nauna na nga pinagutos ni Pangulo Aquino na maibalik sa normal na kalagayan ang mga lugar na napinsala ni Yolanda. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, kasamang Rocky Ignacio.